Ako ang anak ng Xiangguo, si Shen Yubay. Ako ang batang pulubi na pinulot niya at inuwi. 16 na taon na ako sa bahay nila. Ako ang naging pinakamamahal ni Shen Yubay. Gabi-gabi kaming magkasama at laging naglalambingan. Walang makakatalo sa akin. Walang mas lalapit kay Shen Yubay kaysa sa akin. Lahat ng tao sinasabi na siguradong pakakasalan ako ni Shen Yubay. Hinihintay ko lang ang araw na iyon. Zhao Zhao. Anong gagawin ko? Lalo lang akong di makawala sa'yo. Lo, akitin mo si Xijing. Kailangan lang makita mismo ni Zaiwei ang relasyon niyo ni Xijing. Kapag nakita na niya, sigurado siyang bibitaw kay Xijing. Tapos pakakasal siya sa akin. Si Zaiwei ay hindi kumakagat ng mga maliit na kasinungalingan. Malapit na ang kaarawan niya. Gusto ng tatay ko na samantalahin ang pagkakataon para ipakasal sila. Pagdating ng araw na yon, ilagyan mo ng gamot si Xijing, dalhin mo siya sa kama. Pagtagumpay na, bigyan mo ako ng signal. Sasama ko si Zaiwei. Para mahuli kayo sa akto. Ako lang pala talaga ang hindi nakakakita ng totoong nangyayari. Dati, buong akala ko, ako ang pinakamahalaga dito sa bahay. Ako lang ang tunay na nakakaalam na ang talagang mahal niya ay si Song Zaiwei. Lahat ng ito, para kay Zhao Zhao ng pamilya namin, walang ibang gusto niyan. Sakto para sa Zhao Zhao ko yon. Gusto kong ipaalam sa buong bahay na si Zhao Zhao ang paborito ng amo. Habang ginamit lang ako ni Shen Yubay para pagsilosin si Song Zaiwei. Ginawa lang akong panibugho niyang kasangkapan. Bakit ayaw mo sa akin? May kulang ba sa pagtrato ko sa'yo? Ako ang amo mo. Ako ito, si Zhao Zhao. Bakit? Bakit si Xijing pa ang gusto mo? Zaiwei. Miss na kita. Zaiwei. Lasing si amo kagabi. Zhao Zhao. Hindi kita sinasadyang saktan. Ako. Zhao Zhao. Huwag ka nang umiyak. Hindi kita pababayaan ni amo. CJ. Kung ayaw mo, huwag kang magpilit. Babae ka pa rin naman. Kapag kumalat ang balita, masisira pangalan mo. Hindi ko naman pinipilit. Gusto ko naman. Sa tagal naming magkasama, ni Shen Yubay, hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagtago. Ni minsan, hindi niya inisip ang reputasyon ko. Pagkatapos ng lahat ng ito, kung gusto mo nang mag-asawa, sabihin mo lang kay amo. Aayusin at igagalang ka. Niyang maipapakasal. Tayo. Maghiwalay tayo ng maayos. CJ. Zhao Zhao. Arte-arte lang ha. Huwag mo talagang hayaang saktan ka ni Xijing. Noong 5 taon ako, pinulot ako ni Shen Yubay, habang naghihingalo. Simula noon, buhay ko na ay para sa kanya. Akala ko, kamatayan lang ang makapagpapahiwalay sa amin. Sino bang mag-aakala na ipapapunta niya ako para akitin ang ibang lalaki? Batang pulubi, sumama ka sa akin pauwi. Sa loob ng 16 na taon, 79 na beses ko nang niligtas si Shen Yubay. Dahil gusto mong mapangasawa si Song Zaiwei. Sasagutin ko pa ang huling pabor na ito. Pagkatapos nito, patas na tayo. Tapos na ang lahat. Pagdating ng oras na iyon, hindi na natin kailangang magkita pa. Ang mga kamay mong malambot na parang walang buto, pero kaya kang protektahan, amo. May bagong magandang materyales si amo. Pinagawa niya ng espesyal na pulseras para ibigay sa'yo. Nagustuhan mo ba?
Ayaw niya akong makita. Bakit hindi ako pinaharap ni Zaijing? Pinapalayas pa niya ako, sa pamamagitan ng mga tauhan niya. Tabi dyan. Labing-anim na taon na. Sa harap ng lahat, ako ang pinakamahal ni Shen Yubay. Pero basta tungkol na kay Song Zawei, nagiging katatawanan lang ako ng buong pamilya Xiang. Ang tagal na nun. Di mo pa rin nakakalimutan. Matagal ko na sinabi sa'yo, umalis noon si Xi Jing sa Maynila. Para lang iwasan ka talaga. Pati ikaw, iniisip mong, ayaw talaga akong makita ni Zaijing. Hindi pwedeng magmadali sa mga bagay. Bago lang bumalik si Xi Jing, sugod ka agad doon ng sugod. Para bang nagmamadali kang ipaalam na gusto mo siya. O sige, ano bang dapat kong gawin? Kunwari dedma muna. Dati, paborito talaga ni Xi Jing, ang peach blossom pastry na gawa mo. Gumawa ka ng konti, dalhan mo siya, tapos sabihin mo, alam ni Zawei na bumalik siya sa Maynila. Kaya pinadalhan siya, bilang welcome at pag-aalis ng pagod. Ikaw talaga ang may diskarte. Ni ako nga, hindi ako pinapaharap ni Zaijing. Papansinin pa niya ang isang hamak na alipin. Nakalimutan mo na ba? Noon si Xi Jing, tuwing bumibisita sa pamilya Xiang, laging peach blossom pastry ang inihahain. Pinuri pa niya ang galing niya sa pagluluto, nainggit ka pa noon. Gusto mong matutunan paano gawin ang peach blossom pastry niya. Iyang batang pulubi na yan, dati halos hindi mo mapagbintangan. Ayaw mong pagalitan ng matindi. Bakit ngayon? Napapayag mo siyang utusan. Nakikita mo ba ang mga suot at gamit niya? Kapag pumayag kang magpakasal kaya mo, lahat ng ito magiging sayo. Hindi lang utusan ang pagpapatrabaho sa kanya, kahit buhay niya ibigay para sayo. Papayag ako. Isa lang siyang alipin. Hamakin ang buhay niya, hindi ko kailangan yan. Ang bilis naman niyang mawalan ng pabor. Mas maganda pa mga damit at gamit niya kaysa kay Miss Zawei. Hindi lang ba kasi gusto ni Amo na pagselosin si Miss Zawei, tignan mo ang sarili mong katayuan. Magkakapatid na parang dugot pawis ang trato ni na Mixiang. Lahat alipin naman. Shen Yubay, tutulungan kitang matupad ang matagal mong pagmamahal para kay Song Zawei. Pero ito na ang huling beses. Nagagawa ako ng pabor para sa'yo. Miss Jiang, dito po tayo. Siksi Gogong Shizig Jing. Laging malinis ang hangin, malamig ang buwan. Isa siya sa mga kilalang anak ng prominenteng pamilya sa Maynila. Palaging tahimik at parang mailap mula sa isang kilalang angkang respetado. Ang daming gustong makipagkaibigan sa kanya. Pero kahit makita lang siya, para kang aakyat ng bundok sa hirap. Ngayong nakaharap natin si Shizixi, malamang dahil na rin kay Shen Yubay. Lumabas kayong lahat. Sige, labas, bilisan nyo, lumabas na kayo. Ang boss, binuo niya ulit lahat ng kaso nitong mga nakaraang taon at nakadiskubre siya ng maraming kaso na mali ang hatol. Yung mga tao sa baba, puro palusot lang ang alam. Boss, araw-araw siyang nagagalit dahil sa mga problemang to. Boss, Lumabas ka muna. Jiang Jiao. ako po ay Alila. Mag-isa ka lang na dumating. Narinig ko na ikaw, si Shizi, ay na-assign pabalik sa Maynila. Si Shen Gongzi mismo ang nag-utos sa akin. Gumawa ako ng peach blossom pastry para salubungin ka at alisin ang pagod sa biyahe. Pagbalik ko, ipapasa ko ito kay Miss Song.
Ito ay para sa'yo. Si Xijing ay anak ng Zen Guogong. Napakataas ng estado niya. Nagpadala siya ng regalo sa akin. Siguro, pareho lang din ng sa iba. Lahat ng to ay dahil kay Shen Yubai. Malapit na ang kaarawan ni Miss Song. Gusto kang imbitahan ni Gongzi. Punta ka sana sa handaan. Gusto mo ba akong pumunta? Ilang araw na lang, birthday na niya. Pagdating ng araw na yon, dapat mong lagyan ng gamot si Xijing, dalhin mo siya sa kama. Sige, pupunta ako. Zhao Zhao, sa wakas, bumalik ka na. Ang tagal mong nawala, akala ko nga, ginawa ni Xijing na buwisit. Kung ano-ano sa'yo, basta okay ka, ayos lang. Ay nga pala, yung jade na bracelet na nahulog ngayon, pabayaan mo na. Sa susunod na araw, ipapagawa ko ulit. Ano to? Bigay ito ni Shazy. Ibalik mo yung walang kwentang bagay kay Xijing. Sabihin mo sa kanya, ang mga tao ko. Di ko kailangan ng pakitang gilas niya. Shen Yubai, bakit ka nagagalit? Kung magkakatuluyan kami ni Xijing, yan nga ang gusto mo, di ba? Si Xijing, gago talaga. Pilit niya akong agawan ng babae. Akala ko pa naman magkapatid kami kunwari. Wala talaga siyang hiya. Gongzi, saan tayo ngayon? Yung dating bakuran mo to, nagustuhan ni Zaiwei, pero okay din naman dito. Medyo malayo at tahimik na lang. Mamaya, papalinis ko na lang. Kayo po ang masusunod, Gongzi. Ginto, pilak, jade, anong gusto mo? Lahat, ipapadala ko dito. Huwag kang magalit sa akin, Lord. Ikaw ang amo, ako ang alila. Paano ako magagalit sa amo ko? Talagang walang delikadeza si Xijing. Alam naman niya kung sino gusto ko. Kung ayaw niya akong maging kaibigan, diretsahan lang. Hindi naman ako takot makipagsabayan sa kanya. Jen Zhao. Miss na kita, Lord. Sir, kailangan niyo nang umalis. Hinihintay pa kayo ni Miss Song. Tapos na lahat ng kailangang gawin. Alaynan, kaarawan ni Miss Song. Darating si Shazy sa handaan. Ayos. Huwag mong kalimutan yung sinabi ko sa'yo. Magkunwari lang, okay na. Huwag seryosohin. Shen Yubai, gusto ko talagang makikita yung puso mo. Anong kulay kaya yan? Palibhasa, tatay ko talaga. Kakabalik pa lang ni Xijing sa Maynila. Di na makapaghintay na papuntahin yung tao. Anong klaseng poetry gathering pa yan? Mukha ba akong panghula? Ang totoo niyan, sa barkadahan natin, si Zai Jing lang ang may dating. Pinaghirapan niya, naging Secretary of Justice. Tara, walang tula-tula ngayon. Inuman tayo. Para kay Xi pinaka may dating sa atin. Salubungan natin siya. CJ, tagayan mo si Xi. Si Jing, anong ginagawa mo? Si Jing, anong ginagawa mo? Medyo tipsy na. Mukhang matindi ang alak dito sa mansion. Kaya pati si Xi na di nalalasing ng libong tagay, medyo tinamaan na. Bakit pag nakikita ko si Xijing na tumitingin, ang bilis ng kabog ng puso ko? Inimbitahan si Kuya Zaijing dito. Bakit di mo sinabi sa akin? Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng pagkakataon na utusan ng mga tauhan para sunduin ka. Kuya Zaijing, ang tagal nating di nagkita. Noon bata pa tayo, di ko matapatan si Xijing, di ko akalain. Hanggang ngayon, talo pa rin ako sa kanya. Hay, sige, ikaw na mag-ayos ng damit. Talagang lasing si Zai Shizi. Si Jiang Zhao ay paboritong alaga ni Shen Gongzi. Dito sa mansion, parang tunay na anak ng may-ari. Pag hinawakan mo pa yan ulit, baka lumaban na si Shen Gongzi sa'yo. Libro, mali ka dyan.
Anong Miss Lee? Sa susunod, siya na ang magiging misis ng mansion, pati si Miss Song. Dapat tawagin na siyang ate. Ay, mali kayong lahat. Si Jian Zhao, napulot ko lang na pulubi noon. Isa lang siyang alila. Pabitin-bitin lang. Pag seryoso na sa kasal, hindi siya pwede. Ang anak mismo ng Zen Gogong, Secretary of Justice pa. Di naman tipo niya, ang isang hamak na taga-mansion. Napakataas ng estado ni Kuya Zaijing. Kinikilala ng mismong emperor. Siyempre, dapat anak mayaman ang katapat niya. Ang mansion ng Prime Minister at ang Shen Gogong. Matagal nang magkaalyado, may napagkasundoan pa nga silang kasal. Ibig sabihin, si Zai Shizi, dapat tawagin ni Shen Shizi na kuya. Tama. Shen Yubay, para sa iyo lagi akong sumusuong sa panganib, para maging pinakamatalas na sandata ng mansion. Pero sa paningin mo, isa lang akong hamak na laruan. Narinig ba lahat? Yun ni Jian Zhao. Galit siya. Shizi, pasok po. Ang galing mo talagang uminom. Kuya Zaijing. Oh heto. Huwag masyadong uminom. Huwag mo nang isipin si Xi Jing. Ako ang anak ng Prime Minister. Kilala ako dito sa Maynila. Bilang pinaka-playboy na binata. Kahit balik ka pa sa dati. Sa puso ko, si Kuya Zaijing lang talaga. Tanga ka talaga. Di mo alam ang tunay na halaga. Gongzi, may masama tayong balita. Si Miss Jian Zhao, dinukot ng mga tulisan. Miss, huwag ka nang pumalag. Nabiktima ka ng gamot. Hindi ka makakatakas sa akin. Tagagsiyang Gofu ako. Pakawalan niyo na ako, dali. Sadyang mula sa Cheng Shampoo ang kanidnap namin. May nagbayad para agawin ka namin. Hoy, bata pa to, babae nga pala. Ayos, maganda pala siya. Hayaan mong mauna muna akong mag-init. Tapos, bahala ng mga tropa kong sumunod. CJ, salamat kuya. Taga Shen Yubay ako. Kung gagalawin niyo ako, hindi kayo palalampasin ni Shen Yubay. Boss, narinig ko na. Yung babae raw na yan ay babae ni Shen Yubay. Si Shen Yubay anak ng Cheng Xiang. Aba, palaging pastar. Mahirap kalabanin. Akala ko, simpleng katulong lang yan. Hindi ko inasahan to. Ayokong mapasok sa gulo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bago maubos ang insensong to, kung dumating si Shen Yubay na may pantubos na pera, palalayain kita. Nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng pamahalaan. Paano magkakaroon ng mga tulisan dito? May grupo ng mga tulisan sa burol sa kanluran. Ang dami nilang pinatay at ninakawan. Nang aagaw sila ng mga babae, inaagaw din nila ang mga alagang hayop. Ngayon lang sila unang beses pumasok sa syudad. Si Zhao Zhao na agaw ng mga tulisan. Kailangan ko siyang iligtas. Kuya Pinsan. Zaiwei, anong nangyari? Natatakot ako na bumalik pa ulit ang mga tulisan. Huwag kang umalis. Dito ka lang at protektahan mo ako. Zaiwei, huwag kang matakot. Nandito naman ako. Sir, hindi pwedeng magpalipas ng gabi si Jiang Zhao sa lunggan ng mga tulisan. Pag natapos ang gabi, paano na ang magandang reputasyon niya? Kuya Pinsan, huwag mo na akong intindihin. Dali, iligtas mo na si Jiang Zhao. Ang ganda-ganda niya. Yung mga tulisan na yun, siguradong gagawan siya ng masama. Isama mo ang mga tanod, umakyat ka sa bundok para iligtas siya. Opo. Kuya Pinsan, yung mga tulisan na yun, matagal na sigurong may plano. Paano kung bumalik pa sila? Kung papuntahin mo ang lahat ng tanod para iligtas siya, ano na gagawin ko rito? Huwag kang matakot, babantayan kita. Baka naman ako talaga ang gusto nilang kidnapin. Sigurado akong hindi sila titigil. Wala kang pakialam sa buhay ko. Pupunta ako kay Zaijing kuya. Siguradong kaya niya akong protektahan. Puro si Xi Jing na lang ang nasa isip mo pa. Ano bang meron kay Xi Jing? Ako na ang magpoprotekta sa'yo. Anong tinatayo-tayo niyo dyan? Sabihin niyo sa mga tanod na bantayan ang harap ng bahay. Walang aalis kahit saan. Opo. Zhao Zhao. Kaya mong iligtas si kuya. Nakaligtas ka na ng 79 na beses sa kamatayan.
Ngayon, sigurado akong kaya mong makatakas at makabalik. Ang galing mo sa depensa. Hindi ka mapapahamak. Oh, babae. Bakit wala si Shen Yubay dito? Kung ganun, hindi ako magpapakabait. Paparanas ko rin sa anak ng Prime Minister kung paano maging isang tanga rito. Kuya Pinsan, sobrang bait mo talaga sa akin. Sa wakas, alam mo rin na mabait ako sa'yo. Jiang Zhao, o Jiang Zhao. Pagkatapos ng gabing ito, ikaw ang pinaka-napakaruming babae sa mundo. Gusto ko lang makita kung paano mo pa mabibighani si Zai Jing kuya. Pagdating ng oras, lahat ng tao ituturo ka. Kahit si Shen Yubay, hindi kanya mabibigyang proteksyon. Tandaan mo, binigyan ko na ng pagkakataon si Shen Yubay. Siya ang hindi sumama rito para iligtas ka. Isisi mo na lang sa kanya yan. Tigilan mo na ang paghihintay. Oh, babae, maging asawa ka na lang dito ng pinuno ng mga tulisan. Gusto ko ngang maranasan ni Shen Yubay kung paano maging magkaiba kami pero kapareho ng tadhana. Umalis ka dyan. Tulong. Tulong po. Bitawan mo ako. Ako si Jiang Zhao. Mas gugustuhin kong mamatay ng kasama ang dangal, kaysa payagang yurakan ng katulad ninyong mga tulisan. Nako, babae, ang tapang mo pala. Sige na, halika. So good. Si Jing, hindi ko akalain ikaw ang magliligtas sa akin. Zhao Zhao. Pumasok. Sir, magdamag na ang lumipas. Hindi pa rin bumabalik si Jiang Zhao. Nagpalipas siya ng gabi sa lungga ng mga tulisan. Baka. Tahimik. Sir, kaninang umaga, nagpatawag ang gobyerno ng mga pulis para sugpuin ang mga tulisan sa bundok. Dinala si Jiang Zhao ng panganay, ng pamilya Shen Gogong. Si Jing. Sumama si Zhao Zhao sa kanya. Sir, ngayon, pinag-uusapan sa buong syudad na marumi na si Jiang Zhao. Pero para sa akin, siya ang pinaka-inosenteng babae. Ang opinyon ng iba, wala akong pakialam. Gising ka na. Maraming salamat, sir, sa pagliligtas. Ito ang paborito kong osmanthus cake. Napakataas ng posisyon ni Xi Jing. Tinatawag siyang malamig at matinik sa labas. Pero ngayon, bakit biglang, pinag-ukulan niya ako, isang katulong lang ng atensyon? Kahapon, dinukot ka ng mga tulisan. Isang araw at isang gabi kang nawala. Si Shen Yubay, hindi man lang lumabas ng bahay. May utang na loob ako sa inyo, sir. Hindi na ako mangangarap pa ng sobra. Hindi na ako aasang iligtas pa ulit ng sir. Gabi na rin. Kailangan ko nang umalis. Ano ba talaga ang meron siya? At napagdesisyonan mong isugal ang buhay mo para sa kanya ng ganito? Bakit mo natanong yan, sir? Dati. Palaboy lang ako na walang may gusto at walang silbi sa eskinita. Kung hindi dahil kay sir. Wala na siguro ako ngayon. Niligtas niya ang buhay mo. Niligtas niya ang buhay mo. Kaya ba binigay mo ang buhay mo ng 16 na taon? Kaya ba tiniis mo ang 6 na taong relasyon ninyong walang pangalan? Ngayon na ako ang nagligtas sa'yo. Eh di ikaw. Si Jing, ano bang ibig mong sabihin? Sir, ako.
Shen sir, hindi ka pwedeng pumasok. Nagpapahinga pa ang sir ko. May kailangan akong kunin. Kay Xi Jing ngayon, umalis ka sa daraanan ko. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo? Shen sir, bakit hindi ka nagpasabi? Basta ka nalang pumasok dito. Xi Jing, gago ka. Isauli mo si Jiang Zhao sa akin. Kung hindi ko siya dinala pabalik, baka sakali bang katawan na lang. Niyang nakita mo ngayon? Hindi ka ba sinaktan ni Xi Jing? Wala bang ginawa sa'yo ang mga tulisan? Wala ka bang nasaktan? Si Jiang Zhao ay tao ko. Kung gagalawin mo siya, tayo na ang magkaaway, hindi na magkaibigan. Ang alam ko. Kahapon ang dinukot siya. Wala ka namang ginawa. Nahadlangan lang ako. Kasi kahapon natakot ako, kaya nagpaiwan si Yubay para protektahan ako. Hindi niya sadya na hindi iligtas si Jiang Zhao. Yung tao ko. Hindi ko na kailangan ang pakialam ng Sir Xi. Zhao Zhao, sorry sa'yo. 对不住。 Kahapon, hindi ko sinadyang hindi iligtas ka. Isa lang akong katulong. Hindi ako karapat-dapat alalahanin ng sir. Zhao Zhao. Ang buhay mo, ako ang nagligtas. Sa pagdaan ng mga taon, hindi ko nakakalimutan ang ginawa mong kabutihan. Sir, Pagkatapos naming ikasal ni Zawei, gagawin kitang pangalawang asawa habang buhay kang sasama kay kuya. Shen Yubay, sa ating dalawa, wala nang habang buhay. Kapag natapos na ang bagay na to, lilisanin na talaga kita. Tara, lahat kayo, inumin natin ang alak na to hanggang dulo. Pagkatapos ng gabing ito, aabot na sa edad si Jiwei para lumabas ng bahay. Matagal nang magkaibigan ang pamilya Siang at ang pamilya Shen Gogong. Ako at si Gogong Feren ay matalik na magkaibigan pa rin. Kung magkamag-anak ang pamilya natin, edi mas lalo pang tumibay ang samahan natin. Ay, syempre, mas maganda yun. Matagal na talagang dapat magpakasal si Xi Jing. Yubay, magpapakasal na ang kapatid mong babae. Bakit parang wala kang reaksyon? Nasa kabilang kwarto lang si Xi Jing at nagpapahinga. Puntahan mo na siya. Zhao Zhao. Magkunwari ka lang. Anong ginagawa mo? Sir, inihanda ko na ang sopas para gumising ka sa alak. Hindi ka ba nagsisisi? Bakit bigla na lang sinabi ni Xi Jing yan? Boss sir. Boss sir. Sir. Ikaw ang nagpasimuno nito sa akin. Yang si Shen Yubay, yung batang yan, araw-araw nasa tabi mo. Hayaan mo naman akong tikman kung ano bang meron ka. Bitawan mo ako. Ginawa mong ganyan yung bata.
Tigilan mo. Pinsan mo yan. Dahil lang sa isang katulong. Gusto mo siyang patayin? Tama na. Si Zhao Zhao ay tao ko. Walang pwedeng humipo sa kanya. Shen Yubay, ito na ang huling beses na tutulungan kita. Naging marahas ako, pasensya na. Masakit ba? Sir, Anong ginagawa nyo dyan? Si Jing, naglalakas loob ka na galawin ang babae ko. Zhang Zhao. Walang hiya ka, sa mismong kaarawan ko. Nilalandi mo pa si Zai Jing kuya. Si Jing ang tapang mo. Bakit ka sobrang galit? Isang katulong lang na pwedeng paglaruan. Kailangan ba talagang ganyan? Sa liwanag pa ng araw, ginagawa ang ganitong klaseng bagay. Nakakahiya ka talaga. naglalakas loob ka pang landiin si Sir. Ang plano talaga ngayong araw, ihahanda ni Sir para kay Pinsang Miss at kay Boss Sir, para sila ay magkatuluyan. Ngayon, ayan na. Nasira na lahat dahil sa kanya. Walang hiya, walang hiya. Galit ako sa inyo. Zai Wei. Jian Zhao. Gusto kong marinig ang paliwanag mo. Zai Wei. Matagal ko nang hindi gusto yung babae na yan. Dahil sa banibida siya ni boss, lagi na lang siyang masungit. Zhao Zhao, okay ka lang ba? Parang may utang siya sa lahat. Buti na lang si Boss, si Pinsang Miss lang ang mahal. Yung mga babaeng kagaya niya na marumi na, gusto pang magpakasal kay Sir. Hindi naman tumitingin sa sarili niyang ugali. Lumayas ka. Zhang Zhao, anong paliwanag mo? Bilang katulong, nilandi ko si Sir. Nagkasala ko at handang tanggapin ang parusa. Kahit gusto mo akong patayin o gawing miserable ang buhay ko, si Jiang Zhao buong puso tatanggapin. Zhang Zhao, gusto kong pakasalan mo ako. Mababa lang ang antas ni Jiang Zhao. Paano ko naman mapapangasawa tulad mo, Boss Sir? Sinira mo yung pangalan ko. Zhang Zhao, Napakataas ng estado ni Xi Jing. Hanggang ngayon, hindi pa siya kasal. Lahat ng sikat na babae sa Maynila gusto siyang mapangasawa. Kung lumabas ang balitang ito, ako ang sisira sa reputasyon niya. Nasira na ang pangalan ko. Ayokong madamay pa siya. Si Jiang Zhao, handa nang sumunod sa plano mo, Boss Sir. Gusto mo bang mapang-asawa si Zhang Zhao? oo. Matagal nang tagapagsilbi si Zhang Zhao kay Yubay, mahigit 10 taon. Kung mag-aasawa siya, alam mo namang si Yubay, pasaway, malamang magkagulo yan. Jing-er. Si Jiang Zhao, tagapagsilbi ni Shen Boss yan. At minsang nadala pa ng mga tulisan sa bundok. Nasira ang pangalan niya. Gusto mo pa rin siyang pakasalan? Nay, kagabi, naging malapit kami ni Zhang Zhao. Ano? Kahit anong mangyari kay Zhang Zhao, sigurado na siya para sa akin. Jing-er. Ano ba talaga nangyari? Nakainom ako ng kaunti. Habang lasing, pinilit ko siya. Yung nangyari kagabi, lahat ng katulong nakita yon sa bahay. Bukas, malalaman yan sa buong Maynila. Nay, itong kasal na ito, desidido na. Si Jing. Lahat ng sagutin, kinarga na ni Xi Jing sa sarili niya. Si Jiwei at si Sir, may usapan pa ng kasal. Mas mabuti sigurong unahin mo si Jiwei. Pagkatapos, kunin lang si Zhang Zhao bilang kabit, para hindi na mauwi pa sa chismis. Pwede rin. Ibig mong sabihin, gusto mong tukuyin ang Maynila. Bilang abuseido at mapagsamantala. Hindi. Siyempre hindi. Pero si Zhang Zhao, katulong lang siya. Pagpasok niya sa bahay ng Shen Gogong, hindi na siya simpleng katulong.
Bukas, magpapadala ang Shen Gogang ng mga panregalo. Para pasalubungan si Miss Jiang Zhao. Ito. Kahit sinabi na ni Sir, gagawin na naming ampon si Jiang Zhao. Siya na ang papalit kay Zai Wei sa kasal. Ganito, mas lalo pang magiging malapit ang pamilya natin. Wala nang magagawa, gawin na lang natin to. Sa loob ng 3 araw, pakakasalan na kita. Ngayong araw, pinadala na ng Shen Gogang ang pampakasal na regalo. Kasama na rin dito ang damit pang kasal. Bukas, isuot mo yan ng maganda at pumasok ka sa bahay ng Shen Gogang. Si Xi Jing, sobrang busy. Pero nagawa pa niyang dumaan mismo. Para ihanda ang damit pang kasal ko. Ipagbigay alam mo sa lahat ng katulong sa bahay. Huwag na huwag lalabas ang balita tungkol sa kasal ni Miss Jiang Zhao. Bawal ang kahit anong chismis. Opo. Gagawin ko agad. Tama-tama lang pala yung sukat. Paano nalaman ni Xi Jing? Baka noon pang isang beses. Jiang Zhao. Anong sadya ninyo dito? Siyempre para makita, matapos kang dungisan ng mga tulisan, at pagkatapos mong sumampa sa kama ni Zai Jing kuya, walang balak magpakamatay. Hindi ko inakala na sinira mo yung kasunduan naming kasal ni Zai Jing kuya, pero buhay ka pa rin na parang normal. Bakit hindi ka pa magpakamatay? Jiang Zhao, ayos ka lang ba? Kahit ano mangyari kay Jiang Zhao, hindi na mahalaga kay boss. Jiang Zhao, nagsasama ka ba ng sama ng loob kasi hindi ka niligtas ni boss noon? Nawala na ni Jiang Zhao ang dangal, nasira ang puri, kasalanan niya dahil hindi siya agad nakatakas. Pati si boss, niligtas na niya ako noon. Paano ko siya sisisihin? Jiang Zhao. Kung ganyan na hindi maiwasan ang mga lalaki. Mas mabuti pa siguro, ipakasal na lang siya. Sa kutsero sa labas. Magkaanak ng madami at maging katulong na lang habang buhay. Zai Wei, tigilan mo ang kalokohan mo. Paano naman si Jiang Zhao na ipapakasal sa pangit na yon? Alam mo namang siya ang babae ni boss. Shen Yubay. Ginoo, madumi na katawan niya. Kung pinapanatili mo pa siya, ano gusto mong? Lahat ng tao, malaman na babae ng iba ang pinili mong alagaan. Zai Wei, saan mo ba natutunan yang mga bastos na sinasabi mo? Si Jiang Zhao naman, higit 16 na taon kay boss. Kahit madumi na. Hindi siya tatalikuran ni boss. Talaga bang hindi mo siya tataboy? Ako. Nawasak na ang pangalan ni Jiang Zhao. Kung hindi natin siya mahanapan ng maayos na mapapangasawa, ikaw ba ang mag-iiwan at papakasal sa kanya? Gagawin mo ba siyang asawa mo, ang legal mong misis? Ako. Mula pagkabata hanggang ngayon, ikaw lang ang gusto kong mapakasalan. Zai Wei, ayaw mong pumasok sa bahay. Paano ko papapasukin si Zhao Zhao muna? Pasok ka na. Magalang na pagbati, Ginoo. Magalang na pagbati, Miss. Zai Wei, hindi dapat ganito kalaki ang kasalanan ni Jiang Zhao. Ako, simula't bata pa ako, gusto ko na si Kuya Zai Jing. Bakit siya, na isang maruming katulong lang, ang sisira sa engagement natin? Ngayon pati ikaw, pinagtatanggol mo pa siya. Shen Yubay, kung kakampihan mo na naman siya ngayon, ako hindi na talaga kita papansinin. Zai Wei. Pumayag na si boss. Wala akong utang na loob sa kahit sino sa inyo. Itong kotsero. Hindi ko siya papakasalan. Jiang Zhao, kaya mo lang nagagawa ang gusto mo dito sa bahay dahil pinaburan ka noon ni Shen Yubay. Ngayon pati siya pumayag na. Ikaw na isang katulong. Anong karapatan mong sumagot? Jiang Zhao. Tama si Zai Wei. Winasak na ang pangalan mo. Hindi kita pwedeng itabi sa tabi ko pa. Kahit ikasal ka sa kutsero. Sa papel asawa ka ng kutsero. Pero ikaw pa rin ang tao ko. Katulad pa rin dati. Walang ibang maglalakas loob na hawakan ka kapag pumayag na si Zai Wei na magpakasal. Hindi na kita kukunin bilang kerida ko. Shen Yubay.
Wala ka na talagang puso. Zhao Zhao. Madungis ka na. Maliban sa manatili dito sa bahay at ipakasal sa tagalinis, saan ka pa pupunta? Saka, kakayanin mo bang iwan ako? Ilang taon na kitang minamahal. Pagbigyan mo naman ako ngayon. Formal lang ang kasal nyo. Hindi ko kayo pahihintulutan magsama bilang mag-asawa. Narinig nyo ba? Bawal galawin ang babae ni boss. Opo, Bakit pa patatigilan? Bukas na mismo ikasal sila. ayos yan. Salamat po sa biyaya, boss. Bukas gabi na ang gabi ng kasal ni Jiang Zhao. Shawan, bantayan mo nang mabuti siya. Bukas kahit anong mangyari. Siguraduhin mong may lalagay mo siya sa karwahe. Opo. Jiang Zhao. Sinira mo ang engagement ko. Gusto ko, habang buhay hindi ka makabangon. CJ, pumapayag na ako. Bukas, ikakasal na ako. Ikaw. Pumayag ka na. Baka naman alam niyang madungis na siya, parang daga sa kalsada, takot tanggihan. Kung hindi siya papayag, saan pa siya pupunta? Zhao Zhao. Alam kong nitong mga araw na to. Ang dami mong pinagdaanan. Marami kang tiniis. Huwag kang mag-alala, kahit mapangasawa mo yung kutsero, ikaw pa rin ang tao ko. Dito sa bahay na to, walang pwedeng manira sa'yo. Shen Yubay, huwag mong masyadong bigyang halaga ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang gusto mo. Bukas, aalis ako mula dito sa Shen family ng marangal. At wala nang kaugnayan kahit kaunti sa Shen family. Lumabas ka na. Zhao Zhao, ikaw. Shawan, bantayan mo siya. Opo. Zhao Zhao, huwag kang mag-alala. Kahit mapangasawa mo ang kutsero, hindi ka niya itatakwil. Totoo ang salita ni boss. Kapag natapos na ang gulo, pakakasalan ka ni boss bilang kerida. Magkakaroon ka rin ng pangalan. Shen Yubay, pagkatapos ng bukas, wala na akong kinalaman sa Shen family. At wala na akong kaugnayan sa'yo. Bilisan mo, sabihan mo si Miss Jiwei. Shen Yubay, inaabangan ko ang reaksyon mo kapag nalaman mo ang totoo. Sayang, himatay ang bride. Hindi maganda ang umpisa ng kasal pag ganito. Si Jiang Zhao ngayon, asawa na ng kutsero, sobra ka na sa pagwawala. Nahabag ka na ba sa kanya? Kung awa mo siya, lalayo na ako. Para hindi na maistorbo si Ginoong Shen. Zai Wei. Basag na ang pangalan ni Jiang Zhao. Hindi mo siya pwedeng itulak na mamatay na lang. Siya naman ang nauna. Magkasama na lang kayo sa kwarto ng honeymoon. Tutal, pinagsilbihan na rin naman niya ang mga magnanakaw ng kabayo. Ano pa ang pinagkaiba sa pagkakataong ito? Ganda naman ng bride natin. Eto na ako. Tigil. Kung galawin mo siya, puputulin ko ang kamay mo. Nakakatakot, parang may multo. Takot na takot ako. Ginoo, anong nangyari dito? Nasaan si Jiang Zhao? Bakit hindi si Jiang Zhao to? Nasaan siya? Sir, kitang-kita ko po na sumakay si Miss Jiang Zhao sa karwahe. Pagkatapos wala na akong alam. Walang kwenta. Shen Yubay, huwag mong masyadong itaas ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang gustong-gusto mo. Bukas, aalis ako mula dito sa pamilya Shen ng marangal. At wala nang kaunting kaugnayan pa. Sir, pinapatawag kayo ni Dad at Mom para uminom ng alak sa kasal. Ngayon ang kasalan ng pamilya Xi, kayo na lang ang kulang.
Baba na ang bride sa karwahe. Kasal na kay si Zhao Zhao. Hindi pwede. Heya, Hindi ko akalain na ikakasal talaga ako kay Xi Jing bilang legal na asawa. Hindi ko alam kung paano niya napapayag ang Grand Duke at si Madam na tanggapin ang lahat ng to. Nag-daydream ka. Unang bow para sa langit at lupa. Pangalawang bow para sa magulang. Zhao Zhao, hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Bow bilang mag-asawa. Jian Zhao. Ay! Ikinasal na si Xi Jing. Sino ang bride? Nakatakip ng belo ang bride. Paano natin malalaman? Nakatakip ng belo. Sino nga ba ang bride? Sabi nila anak daw ng mayaman ang bride. Napakataas ng status. Anak ng mayaman. Mukhang hindi si Zhao Zhao yan. Zhao Zhao, saan ka ba talaga napunta? Young Master. Nakapagbaw na tayo sa langit at lupa. Dapat tawagin mo na akong asawa. Ale, aking mahal na asawa. Ikaw ang legal kong asawa. Ang asawang pinakasalan ko ng maayos. Mag-asawa tayo. Bakit ka nahihiya? Magsisisi ba si Mr. na pinakasalan ako? Sa totoo lang, ako at si Shen Yubai. Ano ba ang nangyari sa inyo ni Shen Yubai? Wala akong pakialam. Simula ngayon, ikaw ang asawa ko, si Zai Jing. Wala nang ibang may kinalaman. Nagising ka na. Naku, patay. Tanghali na pala. Hindi pa ako nakapagbigay galang kay Ginoong Gugong at kay Madam. Ang sakit. Namimiss ko na sina mama at papa. Pinagpapahinga ka nila dahil alam nilang pagod ka kagabi. Hindi kailangang magmadali sa pagbibigay ng tsaa. Sabi nila, si Xi Jing daw ay malamig at mahigpit. Pero kagabi, hindi siya nakontento. Ibang-iba sa chismis. Masakit ba? Hindi masakit. Namumula ang mukha mo. Totoo, hindi masakit. Tayo. Gagawin ba natin yon sa araw? Hindi pwede. Biro lang yun. Xi Jing, ikaw, Ginoo, narito na ang mainit na tubig. Narito na ang mainit na tubig. Babuhitan kita para magpaligo. Xi Jing, alin ba ang totoong ikaw? 2 araw nang di ko nakita si Jiang Zhao. Baka naman totoo talagang nagtampo siya at nagtago. Nasaan si Jiang Zhao? Siya. Anong nangyari sa kanya? Siya.
Gumawa siya ng mga bagay na nakakahiya. Paano pa siya magpapakita sa mansion? Zai Jing kuya. Sabihin mo kung saan nagtungo si Jiang Zhao. Ako. Si Jiang Zhao ay dati pang naglilingkod sa loob. Kayong dalawa, pati ba naman ipapakasal niyo siya sa kitiwala ng mga kabayo? Kayong dalawa, sobrang pabigla-bigla. Nakakainis. Ako na lang lumapit para humingi ng tawad sa kanya. Mama, palabasin mo siya. Hindi babalik si Jiang Zhao. Yubay, matanda ka na rin. Di pwedeng palaging ganyan ang ugali mo. Wala kang respeto sa sarili. Ngayon sa pamilya Zai, wala na kayong kasunduan ng Jimei. Ako at ang papa mo na ang nagdesisyon. Ikaw at si Jiwei na ang magpapakasal agad. Ayusin mo na rin ang nararamdaman mo. Totoo ba? Sinabi ko na nga eh, sa bandang huli, ako lang ang pwede mong mapangasawa. Dahil kay Jiang Zhao, hindi ko palalampasin ang ginawa mo. Zaiwei. Mama, sabihin mo kay Jiang Zhao, may hangganan ang pasensya ni kuya. Huwag siyang masyadong matigas ang ulo. Zaiwei. Zaiwei. Huwag ka nang magalit. Bukas, isasama ka ni kuya sa pamamasyal sa lawa. Bukas ang selusalo ni Jiang Zhao sa pagbabalik. Zaiwei. Mas okay kung di kayo magkita. Nagkasundo na sila Shen Yubay at Song Jiwei. Sa wakas natupad na ang gusto ni Shen Gongzi, maganda naman. Shizi. Nasa labas tayo. Huwag kang magulo. Huwag ka nang umiyak. Hindi na kita aaway ngayong gabi. Pagkatapos ng kasal, sobrang malambing si Xijing. Ilang araw niya akong di pinapalabas. Kung hindi lang dahil sa pagbabalik bahay ngayon, tiyak siya pa rin gusto niya akong katabi. Nandito na tayo. Sinira mo ang reputasyon ko. Jiao Jiao, may pananagutan ka sa akin. Ang maayos, malinis at kagalang-galang na binata, napagbintangan pa ako tuloy. Ang dami kong utang kay Xijing. Di ko akalain na babalik ako sa mansyon ng Xiangguo. Bilang asawa ni Xijing, ewan ko lang kung makikita ko si Shen Yubay. Sa ugali niya, pag nakita niyang ganito kami ni Xijing, siguradong magagalit yon. Tara na. Zhao Zhao. Kanina may nakita akong dalawang tao, parang pamilyar ang itsura nila. Araw-araw may bisita dito sa mansion. Si Zaiwei Miss, naghihintay pa sa Lake Pavilion. Wag na wag mong bibigyan. Tama rin naman, wala nang mas mahalaga pa kaysa kay Zaiwei. Kung malaman pa ni Gongzi at ni Miss Zaiwei na si Naxi Shizi at ang asawa niya yon, siguradong magkakagulo. Magandang araw po, madam. Tayo ka na. Ngayong araw ay inyong pagbabalik bilang mag-asawa. May handang-handaan dito sa mansion. Shizi. Matagal ka nang hinihintay ng amo mo. Ako muna ang maglalaro ng chess kasama si Xiang Guo. Ikaw naman, samahan mo si madam na magpahinga. Tara, maglaro tayo ng chess. Sige po. Ang tagal na pero, di ko pa rin nakita si Shen Yubay. Si Yubay, kasama ni Jiwei na namamasyal sa lawa. Babalik na lang sila mamayang gabi. Sa mansion ng Wogong, ilang araw ka nang andito, napag-a-adjust ka ba? Sa totoo lang, madam, okay naman ang lahat. Si Yubay at si Jiwei, medyo spoiled kasi sila. Medyo napasobra ang mga ginawa nila. Pinagsabihan ko na sila. Yung mga nakaraan, palipasin mo na lang. Magaling ka na bata. Mula ngayon, si Yubay kuya mo na, mansion ng Xiangguo, tahanan mo rin. Parang dati lang ang lahat, pag may oras ka. Bumisita ka dito lagi. Opo. Madam, aalis na muna si Jiang Zhao. Dati, kahit mahal na mahal ako ni Shen Yubay sa mansion,
Sa mata ni Madam Shen, isa pa rin akong katulong. Ngayon, mabait siya sa akin. Hindi dahil sa akin, kundi dahil asawa ko na si Xi Jing. Panahon na para tapusin ito. Magandang araw po sa asawa ni Shizi. Magandang araw po sa asawa ni Shizi. Tingnan mo siya. Paano siya nakabalik? Oo nga. Ginoo. Anong lugar ito? Yung dati mong kwarto, nagustuhan ni Zai. Pero okay din naman dito, medyo malayo at tahimik na lang. Mamaya utusan ko ang mga tao na maglinis dito. Bahala na po kayo, Ginoo. Ordinaryong tao lang ako. Naglingkod kay Shen Yubai ng 16 na taon. Binibigyan niya ako ng pera. Pinakakain niya ako at hindi ako nagugutuman. Kahit hanggang ngayon, maghiwalay na kami ng maayos. Sa akin pa rin lahat ng iyon. Wala namang masama sa pera. Di ko kailangang layuan ang yaman. Ganito na nga nangyari. Ako at si Shen Yubai. Tapos na ang lahat. Wala nang kinalaman sa isa't isa. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Buhay ka pa pala. Akala ko talaga, pagkatapos ng kagaguhang yun, wala ka nang mukhang ihaharap sa mga tao. Pulubi ka nga talaga. Kahit sumama ka pa sa mga cute-cute dyan, wala kang kwentang nilalang, walang hiya ka. Jiang Zhao, ang lakas ng loob mong saktan ako. Zai Wei, tama na. Shen Yubai, hindi ba sinabi mo, na basta pumayag akong magpakasal sa'yo, lahat ng mga bagay niya, mapupunta na sa'kin. Ang mga bagay na binigay ni Kuya, hindi na pwedeng bawiin. Kung gusto mo, gawan mo na lang ng listahan. Dadagdagan ko pa ang ipapadala sa'yo. Pero kung sasaktan niya ako, hayaan mo siyang mamatay na lang. Kailangan mo bang pilitin ng ganito, Zai Wei? Hayaan mong mamatay siya. O ibigay mo sa akin, lahat ng mga gamit niya, ikaw ang pumili. Zhao Zhao. Ibigay na lang ang mga gamit kay Zai Wei. Akin to. Zhao Zhao. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, hindi ako magkakaroon ng proteksyon. Salamat sa pag-aalaga. Dahil ikaw ang lumusong sa tubig ngayon, napaligaya mo si Zai Wei dahil kahit taglamig, nakita niyang puno ng lotus ang lawa. Maraming salamat sa sakripisyo mo, Zhao Zhao. Noong 10 taon na nakakaraan, ikaw ang nagligtas sa akin. Sa mga nagdaang taon, ilang beses ko nang iniligtas ang buhay mo. Alam mo yan. Lahat ng iyon. Karapatan kong matanggap. Kailangan ba talaga nating sakin? Linawin lahat ng to. Kailangan. Shen Yubai, wala na akong utang sa'yo. Shen Yubai, wala na talaga akong utang sa'yo.
Ano bang ibig mong sabihin dyan, Jiang Zhao? Shen Yubay, sinungaling ka. Galit ako sa'yo. Ako ang nagligtas sa'yo. May utang ka pa sa aking isang buhay. Hindi matatapos ang usapang yon. Shen Yubay. Sa loob ng 16 na taon, sapat na ang lahat ng pagkadismaya ko sa'yo. Bawat hagupit na ginawa mo sa puso ko, malalim ang sugat. Ang utang ko sa'yo, matagal ko nang nabayaran. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Kung magkikita man tayo, tayo ay mga estranghero na lang. Dahan-dahan lang. Huwag kang magmadali. Hindi pa ako aalis. Hindi ko kukunin ang iyo. Tara na. Nakita mo na ba si Shen Yubay? Ang binigay ko sa'yo, isuot mo. Mahal, Hindi ka na pwedeng tumanggap pa mula sa kanya. si Xijing. Nagsiselos na siya. Jiang Zhao. Si Jing. Jiang Zhao. Jiang Zhao. Bitawan mo ang kamay niya. Si Jing. Boyset ka. Ang asawa ng kaibigan, bawal pakialaman. Tinuring kitang kaibigan, bakit mo inaagaw ang babae ko? Asawa ko siya. Ang asawa ng kaibigan, bawal pakialaman. Ibabalik ko sa'yo ang sinabi mo. Kalokohan. Babae ko si Zhao Zhao. Sa buong Maynila, sino bang hindi nakakaalam? Ibalik niyo sa akin si Jiang Zhao. Nakalimutan ko sabihin, 3 araw na ang nakalipas. Kami, kasal na. Inampon siya ng Prime Minister bilang anak-anakan, at siya ang naging ninong naming dalawa. Ibig sabihin niyan, kapatid dapat ang tawag mo sa kanya ngayon. Salamat sa butihing amo at sa inyong kabiyak. Dahil inampon ninyo si Jiang Zhao. Ngayon, kasal na si Jiang Zhao sa tagapagmana ni Ginoong Xi at siya na ang asawa ni Xijing. Sana bilang respeto kay Jiang Zhao. Tigilin na ang agawan, mahal ko. Ano nang tawag mo sa akin? Kapatid, Totoo bang kinasal na kayo? Totoo bang kinasal na talaga kayo? Hindi ako pumapayag. Akin siya. Hanggat hindi ako pumapayag, walang pwedeng magpakasal sa kanya. Ganun ba? Ganyan mo ba talaga siya, kamahal? Kung talagang mahal mo siya, pinalaglag mo ba siyang basta-basta sa kamay ng mga tulisan? Bakit nakatunganga ka? Sabihin sa tanod na bantayan ng bahay, walang pwedeng lumabas. Kung ganyan mo siya kamahal, paano mo naisip ang pagmumulan pa siya ng gulo sa akin? Ikaw ang mismong nagtulak sa kanya sa akin. Natalo ka na. Hindi totoo. Pinapapanggap ko lang siya. Ako. Alam mo ba kung paano siya nakabalik mula sa mga tulisan? Ako ang nagligtas sa kanya.
Simula hanggang dulo. Hindi kanya tinraidor. Kapatid, nakalimutan mo na ba? Sinabi mo noon, kapag may gusto akong pakasalan, bibigyan mo ako ng basbas. Zhao Zhao, ako. Kuya Zaijing. Kayo. Walang hiya ka. Bitawan mo ko. Si Jiang Zhao ay asawa ko na. Respeto naman. Kayo ba talaga ay kinasal na? Bakit naman alipin pa ang pinili mong pakasalan? Ang tagal ko nang may gusto sa'yo, ni hindi mo nga ako tinitingnan, tapos siya pa ang pinili mong pakasalan. Ampon na siya ng Prime Minister. Dapat, tawagin mo siya bilang ate. Ate, ano siya? At siya pa ang tatawagin kong ate. Kinuha mo na ang gusto ko. Aagawin mo pa talaga ang pagkatao ko. Hindi ko matanggap. Zhao Zhao, umuwi ka na lang sakin. Zhao Zhao, iniiwasan mo ba ako? Umuwi ka na lang sakin. Ang bahay ni Xi Jing ang tahanan ko na. Kapatid, may hangganan ang relasyon ng lalaki at babae. Kuya, iniligtas kita. Sumama ka sa akin ng 16 na taon. Lahat na ng bagay na gawa na natin. Ngayon sinasabi mo, kuya mo ako. Kung wala ka, matagal na siguro akong namatay sa gutom. Pero nitong 16 na taon, para sa'yo, nilalabanan ko ang lahat. Lahat ng utang ko sa'yo, matagal ko nang nabayaran. Nakuha mo na ang gusto mong resulta. Simula ngayon, huwag mo na kaming guluhin ni Jiang Zhao. Shen Yubai. Salamat ha. Kasi, matagal ko na talaga siyang gusto. Ano ang ibig sabihin ng matagal mo na siyang gusto? Saka, mukhang nainis si Xi Jing. Simula ngayon, ako lang ang pwedeng humawak sa kamay mo. Young Master, gising na po kayo. Kailangan niyo nang pumasok sa pulong sa umaga. Zhao Zhao. Sobrang pagod tayo kagabi. Bakit ang aga mong nagising? Sir, oras na para bumangon. Tawagin mo akong asawa. Asawa. Pagkalipas ng ilang araw ay may handaan sa palasyo. Sumama ka sa akin papasok, gusto mo ba? Asawa, isasama mo ako sa palasyo. Ayaw mo bang pumunta? Si Jiang Zhao ay alipin lang. Mula pagkabata, hindi pa siya kailanman naranasan mahalin ng ganito. Si Young Master pupunta ng palasyo para batiin ang birthday ni Noble Consort. Manatili ka lang ng maayos sa labas ng pintuan. Hintayin mong makabalik ako. Huwag mo akong ipahiya. Simula ngayon, nandito na ako. Ganito pala, ang pakiramdam ng pinapahalagahan ng iba. Parang, ang saya-saya pakinggan. Para sa'yo ito. Ako na ang mag-aasikaso ng paghuhugas mo. Itong Pulse Ares. Sa wakas napunta na sa kamay mo. Ngayong nakuha mo na, makakampante na si Young Master. Kampante. Hindi mo ba alam? Itong pares ng Pulsera. Si Young Master mismo, ang gumawa bago bumalik sa Maynila. Itong design. Siya mismo ang nag-drawing.
Ito mismo ang ginawang regalo ni Xijing. Noong araw na iyon, pinabalik ni Shen Gongzi ang Pulse Aries dito pagkatapos ipadala. Si Young Master, nagkulong sa study room. At niyakap ang bote ng alak, umiyak buong gabi. Sinabi pa niya, "Bakit? Yung kay Shen Yubay tinatanggap mo. Yung kanya, ayaw mo." Sabi niya pa nga, siya naman ang unang nakakita sa'yo. Ako ang unang nakausap niya. Una ko siyang nakita. Di ba sa mansion yun ng gugong, madam? Hindi mo kasi alam. Si Young Master. Medyo nailap talaga siya. Wala siyang masyadong kaibigan na kaedad niya. Ayaw din niya talagang makipagkaibigan kay Shen Gongzi noon. Noong 8 taong gulang siya, palihim siyang lumabas ng bahay. Tapos sinundan siya ng ilang hired killer. Buti na lang may batang pulubi na tumulong. Pinalayo ang mga killer. Si Small Master. Nakaligtas siya ng himala pagbalik ng bahay. Mula noon, araw-araw na siyang naghahanap sa batang pulubi. Nakakatuwa kasi, yung batang pulubi, parang bigla na lang nawala sa mundo. Hinahanap siya ni Young Master sa buong Maynila pero di nahanap. Pagkatapos, pumunta siya ng bahay ni Prime Minister para sa birthday ni Lola ni Shen. Pagbalik, kusa na siyang lumapit kay Shen Gongzi. Mula noon, naging magkaibigan na sila. Kaya pala siya yun. Doon banda. Tara, Parang nandoon. Nagkasundo tayo. Tutulungan kitang lokohin yung mga killer. Pero babayaran mo ako. Gusto ko ng 100. 500 barya. Tulong. Tulong. Sa tagal ng taon, hindi niya pala ako nakalimutan. Lumapit siya kay Shen Yubay. Dahil sa akin din pala. sir, may bago kang telang nakuha. Pinagawa mo. Panang special bracelet. Para iregalo sa'yo. Alam mo ba kung paano siya nakauwi mula sa mga bandido? Ako ang nagligtas sa kanya. Simula't simula. Hindi ka naman niya niloko. Shen Yubay. Ikaw talaga ang walang hiya. Yubay. Malapit na ang oras ng seremonya. Bakit di ka pa nagbibihis? Bilis, bihisan niyo na si Young Master. Huwag niyo akong hawakan. Anong nangyayari sa'yo? Naghihintay pa si Jiwei sa harap. Gusto ko nang umatras sa kasal. Gusto ko nang umatras. Hindi ba ikaw ang pilit ng pilit na pakasalan si Jiwei? Ngayon na nga lang dumating yung araw na ta. Bakit bigla mong gustong umatras? Ang kasalang ito. Bahala na kung sino ang gusto. Hindi na ako interesado. Lahat ng kasamahan ni Papa mo nandito na. Naghihintay sa harap. Kung umatras ka ngayon, paano na si Jiwei? Si Zaiwei galing Prime Minister's Mansion. Marami ang gusto siyang mapangasawa. Ngayon, sasabihin ko dito. Gusto ko nang umatras sa kasal. Gusto ko lang si Zhao Zhao. Ngayon si Zhang Zhao ay Mrs. Young Master ng Gogang Mansion. Anong kabaliwan yan? Si Xi Jing. Bukod sa mukhang mabait. Hindi mo alam, masama ang intensyon yan. Uhaw na uhaw siya na maagaw yung babae ko. Ibalik niyo si Zhang Zhao dito, siya pa rin ang gusto ko. Kalokohan. Shen Yubay, huwag mo akong lokohin, anak. Noong huli, ikaw ang nagmakaawa. Naiayos ko ang engagement niyo ni Zaiwei. Ngayon nagsisisi ka. Wala ka na sa oras. Lahat ng prominenteng pamilya nandito ngayon. Kung gusto mong umatras, tapusin mo muna ang kasal. Mga tao, itali niyo siya. Kahit nakatali ako, gagawin ko pa rin ang seremonya. Shen Zeng, kung gusto mo talagang mapasama si Song Zaiwei dito, ikaw na lang ang magpakasal. Uminom ka ng alak ng kasal, ikaw mismo ang mag-uwi sa manugang. Huwag mo na akong idamay. Gusto ko lang si Zhang Zhao, wala na kayong magagawa. Ikaw ang walang hiya. Yubay. Kayong dalawa ni Jiwei ay magkasama ng lumaki mula pagkabata.
Bakit bigla kang nagbago ng desisyon? Jiang Zhao ay kasal na ngayon. Kahit anong gawing kalokohan mo, asawa na siya ngayon ni Zai Jing. Kahit pa makapasok siya sa Malacanang, maging unang ginang man siya lang talaga ang gusto ko. Ma, ikaw na ang pumunta at sunduin si Jiang Zhao pabalik. Sabihin mo sa kanya na namimiss na siya ni Sir. Shen Yubai. Sa dami ng taon na lumipas, si Jiang Zhao talaga ang laman ng puso mo. Tama ba? Hindi ba sinabi mo sa akin na siya, bilang isang ordinaryong katulong, okay lang sa iyong laro-laro lang siya? Sinabi mo pa na basta gusto ko, pwede siyang magsakripisyo para sa akin. Isipin mo na lang na parang nagbiro lang si Kuya. Si Kuya, gusto lang talagang pakasalan si Jiang Zhao. Siya, kasama ko na ng 16 na taon. Sa mundong ito, walang mas malapit pa kaysa sa akin at sa kanya. Nanay, pumunta ka na ngayon. Babalik si Zhao Zhao, sigurado ako. Ikaw talagang gago ka. Kahit baliin ko pa ang mga binti mo ngayon, kailangan mo pa ring magpakasal sa akin. Shenzhen, kung matapang ka, patayin mo na lang ako. Kung hindi, walang sinuman ang makakapilit kay kuya na yumuko. Sabi mo noon, ngayon, papatayin ko talaga ang salot na ito. Pipirma ba tayo o hindi? Papakasal ba tayo o hindi? Zai Wei. Kasing ganda mo rin siya. Papakasal ba tayo o hindi? Sabihin mo, papakasal ba talaga tayo o hindi? Shen Yubai, wala na akong utang sa iyo. Yubai, anak ko siya. Yubai. Zhao Zhao. Nagsisi na si Kuya. Anak. Mukhang pareho lang naman sa kanila, ganyan din kaya doon. Ito ang bagong asawa ni Xi Shezi. Talagang ang ganda niya. Iba siya sa mga ordinaryong babae. Ang tagapagmana ng tanggukong pamilya, ang taas ng pamantayan niya, ni si Princess Anne na paborito ng kanyang kamahalan. Hindi niya nagustuhan, hindi ko inakala. Sa huli, para lang sa gandang ito siya bumigay. Narinig ko nga, itong asawa ni Shizi, dati siyang katulong ng masamang Shen Yubai. Malandi ka. Malandi ka talaga. Ikaw talagang malandi ka. Una mong nilandi si Shen Yubai, tapos si Zai Jing naman. Ano bang pinainom mo sa kanila, at nabaliw sila sa iyo? Tingnan mo naman sila. Ngayon, asawa na ako ng tagapagmana ng tanggukong pamilya. Kung babasihan ang edad, dapat tawagin mo akong ate. Ngayon na hinyaat, sinaktan mo ako sa harap ng lahat. Naisip mo ba ang magiging bunga nito? Katulong ka lang, wala kang karapatang makipagpaligsahan. Ako ang naunang nakilala sila. Isa-isa silang nababaliw sa pagmamahal sa iyo. Ilan taon na rin, si Zai Jing hindi man lang ako pinansin, pero ikaw ang pinakasalan niya. Si Shen Yubai, alam kong ako ang mahal niya. Dahil sa iyo, nagdesisyon pa siyang balikan ang kasunduan namin. Kahit yung bunsong anak ng Chancellor, pinakansela ang kasal para sa isang katulong. Kumalat sa buong lungsod, yun palang tao. Siya na ngayong asawa ng tagapagmana. Akala ko,
Sa araw ng kasal ay biglang pakakansela. Nakakaawa ka naman. Bakit mo kailangang agawin ang akin? Nakakatawa talaga. Sabihin mo nga, paano nangyari ito? Akala nyo ba, mabait siyang tao? Katulong lang naman siya ni Shen Yubay, napulubi lang noon na pinulot mula sa kalsada. Katulong na nagpapaligaya sa kama. Kung hindi lang sana sa birthday party ko, na pinainom niya ng gamot si Zaijing, hindi naman siya ang pipiliin ni Zaijing. Song Zaiwei. Huwag mo namang sobrahan. Song Zaiwei. Huwag sobrahan masyado. Shen Yubay. Dahil lang sa kanya. Ngayong araw ng kasal mo pa ako iniwan. Ngayon, sa harap ng lahat, sasabihin mo pang sobra na ako. Simula pa dati, masyado kitang pinalambing. Kaya nasanay kang maging spoiled at matigas ang ulo. Mga tao, ihatid na si Miss pabalik ng bahay. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Hindi talaga ako aalis. Pasensya na, Zhao Zhao. Hindi ko alam na magpapakabaliw si Xijing. Ang alam ko lang, gusto ko lang sanang magkunwari ka. Matagal kong pinag-isipan. Saka ko lang na-realize na mali pala lahat ng iniisip ko. Akala ko gusto ko si Song Zaiwei pero mali pala. Sa loob ng 16 na taon, ikaw ang lagi kong kasama. Ikaw ang kapiling ko araw at gabi. Ikaw din ang nakasama ko sa hirap at ginhawa. Sobrang sanay na tayo sa isa't isa. Na nakakalimutan ko nang nandyan ka lang. Pero hindi ko naisip na kaya mong iwan ako. Kuya. Salamat sa ilang taon mong pagpupunyagi sa akin. Huwag mo na akong tawaging baby brother. Sinabi ko na, hindi dahil ko nasabi ang mga yan. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Hindi ko na pakakasalan si Song Zaiwei. Bumalik ka na, pwede ba? Shen Yubay. Kasal na ako. Sinabi mo dati, kung maghiwalay man, maging maayos. Ngayon, nahanap ko na ang tamang tao. Mahal na mahal ni Xijing ako. At matututunan ko na ring mahalin siya ng higit pa. Ang dapat mong gawin ngayon, ipanalangin mong magtagal kami ng magaling. Itong si Xijing talagang walang hiya. Agaw pa ng kasintahan. Tapos gusto mo pang magtagal kami. Bitiwan mo ko. Xijing, napakasama mo talaga. Ang tingin ko sa'yo, kaibigan. Pero pinagplanuhan mong agawin ang babae ko. Si Zhao Zhao, akin talaga siya. Shen Yubay. Paulit-ulit mo nang ginugulo ang asawa ng tagapagmana ng tanggukong pamilya. Hindi ako magdadalawang isip na dagdagan ng kaso mo sa pulisya. Kadiri. Huwag mo akong pilitin gamit ang pangalan ng tanggukong pamilya. Akala mo ba matatakot ako dyan? Kahit putulin pa ang ulo ko. Hindi man lang kikurap ang mata ko. Zhao Zhao. Umuwi ka na sa akin. Maging sa harap ng Lahat ng tao. Huwag mo naman akong pahiyain pa. Wasak na ang reputasyon ko noon pa. Kaya patawarin mo na ako. Makiusap na rin ako sa iyo. Zhao Zhao. Galit ka pa rin ba sa akin? Alam ko na nagkamali si kuya. Bumalik ka na, pwede ba? Shen Yubay. Wala ka na talaga sa puso ko. Hindi ako naniniwala. 16 na taon tayong magkasama. Sino ba si Xijing na kaya niyang agawin ang puso mo? Si Xijing ang nagligtas sa akin, sa kamay ng mga magnanakaw. Zhao Zhao. Hindi ko sinadyang hindi ka iligtas. Shen Yubay. Wala ka na talaga sa puso ko. Shen Yubay. Wala ka na sa puso ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. 16 na taon. Paano mo nalimutan lahat iyon? Mahal kong asawa. Umuwi na tayo sa bahay. Sige.
Si Zhao Zhao ay para sa akin. Si Zhao Zhao ay akin lang. Si Jing. Siya ay para sa akin. Galit ka ba? Jing. Huwag mo naman akong dedmahin. Masakit ba? Hindi masakit. Hindi ako galit. Ganyan ang itsura mo. Sinabing hindi galit. Sino maniniwala? Yung palayaw mo bilang malamig at matindi. Hindi yun nabigay ng basta-basta. Jing. Selos ka ba? Yun pala. Kahit siksijing na malamig at matindi. May kahinaan din pala. Nagkakaselos ka pa sa isang tao. Para saan? Ikaw talaga ang asawa ko. Magaling ka sa martial arts. Kahit lumusong sa tubig, wala kang problema. CJ. Pitasin mo yung lotus flower para sa akin. Ibibigay ko to kay Zaiwei. Bilis. May tao ba dyan? Nahulog sa tubig si Gangzi. Bilis. May tao ba dyan? Nahulog sa tubig si Gangzi. Yubay. Anak ko. Ano bang ginagawa mo? Parang gusto mong kitilin ang buhay ng mama mo. Dahil lang sa babae. Handa mong isugal ang buhay mo. Parang ikaw na talaga ang pasaway dito sa mundo. Mabuti pa siguro kung namatay ka na. Para kaming mag-ina. Tahimik na ang buhay. Jiang Zhao. Jiang Zhao na naman. Gustong gusto mo siya. Bakit ka pa nagpakasal sa akin? Ano bang binigay niya sa inyo? Bakit kayo napaikot ng todo? Ikaw at si Zaijing, parang nawala sa sarili. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo ha. Bawal magpakalayo-layo. Kung mawawala ka, pati ako, wala na rin. Hindi ako taong takot sa kamatayan. Gusto ko lang malaman kung gaano kalamig ang tubig sa Lotus Pond. Hanggang sa hindi na makabalik si Zhao Zhao ko. Mama, mag-ingat ka sa lakad mo. Ang talagang gusto nating maging daughter-in-law. Si Zaiwei dapat yun. Pero talagang matigas ang ulo ni Jing, ayaw magpatalo. Gusto niyang ikaw ang mapangasawa. Nagkataon pa na sa harap ng lahat, inamin niyang may nangyari sa inyo. Kung ano man ang nangyari sa amin ni Shen Yubay, alam naman ng dalawang pamilya yan. Kung hindi dahil kay Xi Jing, hindi ako makakapasok dito sa mansion ng Zenggugong. Si Jing, talagang may sarili siyang desisyon, kapag may pinili, hindi na babawi. Sinasabi ko ito, hindi para mapahiya ka. Gusto ko lang malaman mo, na si Jing, malamig ang ugali. Ilang taon na, hindi pa siya nakita na may pinakitang emosyon sa kahit sino. Pero sa iyo, ikinatuwa ko na sana magkaisa kayo. Huwag mong sayangin si Jing, huwag mo siyang palungkotin. Mama, si Xi Jing, siya ang tunay kong mahal. Ang pagmamahal ko sa kanya, parehas lang sa pagmamahal niya sa akin. Ayos kung ganun, kampante na ako. Kayo ni Jing, matagal na rin kayong kasal, hindi ba't? Dapat gumawa na kayo ng ingay. Mama, nagdarasal ako kay Buddha. Para pagpalain kayong mag-asawa. Para sa mansyon ng Zenggugong. Makapagbigay ng anak, mapalago ang pamilya, lumawak at dumami ang lahi natin. Sana hindi ako maghiwalay kay Xi Jing kailanman. Pagpalain sana ang anak at ang manugang ko. Sana malusog silang dalawa. Sana magkaanak na ang mansion ng Zenggugong. Pagpalain sana ang lahat na maging payapa at maayos. Salamat kay Buddha. Mahal kong asawa. Paano ka napunta rito? Malamig ang hangin sa bundok, huwag kang magkasakit. Salamat, mahal kong asawa. May lugar doon na pwedeng mag-wish gamit ang panulat.
Gusto mo ba sumama sa akin? Wala akong sakit. Wala rin akong kakaibang kinahihiligan. Bakit nyo ba ako dinala dito? Gusto nyo ba talaga akong mag-monk para hindi na ako magkaanak? Tigil mo nga ang bibig mo. Ginulo mo na yung bahay, pati buong mansion. Napahiya. Manatili ka rito. Mag-isip ka ng mabuti ng ilang araw. Kung ibabalik mo sa akin si Zhao Zhao, hindi na ako magpapasaway. Managinip ka na lang. Yung babaeng kusang, lumalapit sa lalaki, hindi ka ba nadidiri? Hindi madumi si Zhao Zhao. Ang madumi. Ako yun. Mahal kong asawa. Ano ang isinulat mo? Muruksing. Paano mo nalaman? Tuwing magkasama kayo ni Shen Yubay, tuwing taon. Nasa likod mo lang ako, pinapanood kita. Bitawan mo si Zhao Zhao. Ito ang puno ng tadhana na lagi nating pinupuntahan. Hindi mo pa rin ako nakakalimutan, di ba? Naalala mo pa ba, bawat taon, pumupunta tayo dito. At sa pulang laso. Isinusulat mo yung tula na yon? Sana ako'y parang bituin at ikaw ang buwan. Gabi-gabi magkasama tayong nagniningning. Siya ay akin. Anong iyo? Zhao Zhao, siya ang batang dinala ko mula sa kalsada. Sa buong buhay niya, sakin lang siya. Si Jing, isa kang gago. Inaagaw mo ang babae ko, ngayon, ayaw mo pang makita ni Zhao Zhao ako. Zhao Zhao. Hinayaan mong bubugin ako ni Xi Jing. Hindi ka naman ganyan dati. Palagi kitang nasa harap ko noon. Kahit isang hibla ng buhok ko. Shen Yubay. Tingnan mo ng mabuti. Ano ba ang nakasulat dito? Shen Yubay. Sa haba ng panahon, alam mong lagi kong mahal ka. Pero hindi mo man lang pinansin. Wala kang pakialam, ini-enjoy mo pa yung pagdurusa ko. Ikaw ang nagsabi sa akin na lapitan si Xi Jing. Ikaw rin, ang nag-utos na akitin ko siya sa birthday party ni Song Zaiwei para lang pagbigyan kang umarte ng maganda. Palagi naman akong naging gamit mo para pagselosin si Song Zaiwei. Ngayong nakuha mo na ang gusto mo at ikinasal ka na kay Song Zaiwei. Bakit ka pa nag-aalangan? Anong ibig mong sabihin? Shen Yubay, linawin mo nga sakin. Ikaw ang nag-utos kay Zhang Zhao na akitin si Zai Jing. Tama ba? Shen Yubay. Sinira mo ang engagement namin ni Zai Jing. Tapos mismo sa araw ng kasal namin, ikaw ang tumalikod sa kasunduan. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat, Shen Yubay. Gago ka talaga. Song Zaiwei.
Araw-araw, iniingatan kitang parang mata ko. Kailan mo ba ako itinuring ng tama? Tinrato mo lang akong parang aso. Ang nakakatawa. Ngayon ko lang napagtanto. Yung tunay kong gusto ay si Jian Zhao. Hindi ikaw. Tayo tatlo. Lumaki tayong magkakasama bilang magkaibigan. Pero kayong dalawa, pareho kayong nagkagusto sa kanya. Ako. Ano naman ako para sa inyo? Jiang Zhao. Mamatay ka na. Ingat ka. Zhao Zhao. Hindi mo na talaga ako mapapatawad. Di ba? Ako ang may kasalanan sa'yo. Shen Yubei. Ikaw mismo ang nagdala kay Jiang Zhao sa kama ni Zai Jing. Isa ka talagang mahina. Yubei. Anak ko. Anong nangyari sa'yo? Anak. Isang maling akala, daan-daan ang pasakit. Ginawa mo, sarili mo ring nagtitiis. Ngayon ko lang rin naintindihan. Hindi dapat masyadong nagpapakababa ang tao. Anak. Congratulations, Sir Air. Si Madam ay 3 buwan ng buntis. 3 buwan na? Ay, ang saya naman. Ang galing mo, anak. May good news tayo. Magkakaanak na tayo. Magiging tatay ka na ulit. Ibalita ko kay Itay. Ikaw ang ama ng bata. Isang Secretary of Justice. Future Duke. Bakit ka matatakot? Baka masaktan ko siya. Hindi mo magagawa. Protektahan mo kami mag-ina. Yan ang papel mo. Anong ginagawa mo dito? Si Jian Zhao ay taga-ministro. Nandito ako para dalawin siya. Bawal na ba? Ngayon yon? Si Jing. Kung lakasan mo ang loob mong saktan si Zhao Zhao, kukunin ko siya pabalik sa amin kahit anong oras. Hindi mo palalampasin ang pagkakataong to. Si Jing. Hindi ako kasing galing mo. Hirap na hirap. Ka nang magpaalam. Habol ka pa, may oras pa. Oh. Paano kung lumabas talaga ako at sundan siya? Baka mamaya may umiiyak na naman dyan. Ngayong gabi kasama ang bote ng alak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya babalikan. Saka, may utang ka pa sa akin na 500 piso. Paano mo nalaman yon? Alam ko rin. Matagal mo na. Akong gusto. Siguro mga 16 na taon na ang nakalipas. Buntis si Zhao Zhao. Kung pwede lang bumalik sa umpisa. Hinding-hindi na kita bibitawan.